Ito ay continuation ng ating ginagawang pagpapahayag ng ating hindi lamang pagkadismaya kundi puot at galit dito sa nangyayari sa atin, korupsyon sa bayan natin na pinangungunuhan ng mga congressmen. Ngayon, andito tayo, temporary lamang ito. Bukas, meron tayong activity. Diyan tayo sa mismong EDSA, yung gateway dyan sa doon sa Kampinaldo. Okay? Diyan tayo mag-assemble alas 9. Tapos alas 10, pupuntahan namin si General Bronner. May ibigay tayong sulat sa kanya para hikayatin natin siya na sumama na sa atin, mga taong bayan. Gawin niya yung kanyang duty bilang Chief of Staff, AFP as protector of the people. Kaya dapat i-uphold niya yung Constitution na protektahan tayo mga mamamayan. Okay? So, hindi ko na ito pakakatagalin dahil bukas may mga speeches pa tayo at saka may mga iba pa tayong speeches. So, ganun na lang. Pagpapatuloy natin, tuloy-tuloy natin yung pagpapahayag ng ating mga damdamin, buot. Ang maganda sa atin dahil tayo United People's Initiative, wala tayong kinikilalang partido, religion, kultura o tribo. Lahat tayo sama-sama, maski ano man dyan ang paniniwala sa buhay. Kaya ito, tamang-tama ito, we advocate, ayaw natin ng karahasan, ayaw natin na may bloodshed, may mga nasasaktan, may nasisirang gamit. Kaya yun ang maganda sa atin, kaibahan ng grupo natin doon sa mga ibang nagrarally. Kaya doon, nakita nyo naman, sa batasan, matagal tayo doon, 3 araw. Wala tayong permit doon, pero 3 araw tayo, 3 gabi. Pinayagan tayo, maayos lahat, di ba? Kaibigan natin yung mga pulis doon. Dahil na yung nararamdaman natin, yun din naman ang nararamdaman nila. Kaya so long as wala tayong violence, papayapa, libre tayo magpahayag ng ating mga damdamin. Okay? So yun lang, magkita-kita tayo muli bukas, mga kasama, mga kaibigan, mga kababayan. Okay? Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you. Maraming salamat. Palakpakan po natin, General Romy Pobis. At ngayon naman po, mula uli sa hanay ng kabataan, galing po ito na Cebu. Bumiyahe pa. Kasi po, nalulungkot siya dahil yung mga taga Luzon, samantalang silang mga taga Visayas at Mindanao, nakita naman natin kaliwat kanan, lumalabas, lumalaban. Pero tayo dito, hanggang keyboard lang tayo, nakakahiya ang Luzon. Diba? Kaya galing pa ng Cebu itong batang ito. Pagbigyan po natin, mga kapatid na kasunduluhan at kapulisan, bumiyahe mula sa napakalayang lugar. Palakpakan po natin ang isa sa ating tagapagsalita ngayong gabi, walang iba, mula sa hanay ng kababaihang kabataan, Miss Amor. Palakpakan po natin. Hello, magandang gabi po. First off, I would like to greet our policemen, our military officers, and especially General Browner. Sisimulan ko po ang talumpati sa pagbibigay pugay at galang sa ating magiting na tagapagtanggol ng bansang Pilipinas. Nung ako po ay isang estudyante, ang pinaka-favorite ko po na subject ay Araling Panlipunan. Ang aming guro po, si Mrs. De Guzman, ay may palaging itinuturo na ang mga Filipino ay malaya, nakakapag-enjoy ng kalayaan, nakakapagpamasyal dahil may mamagigiting tayong mga sundalo at pulis na pumapasan sa seguridad ng bansa in exchange of their personal and family life. And with that, mga sir, I truly salute your service to the country. Allow me to proceed with a prayer to God. Kasi, isa sa mga pinaka-main reason as to why I am here right here today
is ang aking napakatinding damdamin, kalungkutan, at rage sa mga nangyayari. Hindi po anger, rage po. Ang susunod ko po na ibabahagi sa inyo ay maselan po na pangyayari sa buhay ko. At ito po ang nangyayari sa mga ordinaryong mamamayan kapag ang pamahalaan ay mas nakafocus sa pagnanakaw kaysa pagsisilbi sa bayan. Ako po ay isang rape survivor. When I was 5 years old, I was raped by drug addicts. Yes, it was so long ago. But sabi nga nila, gaano man katagal ang sugat, kapag ito'y malalim, minsan nararamdaman mo pa rin yung sakit. Back in 2023, ako po ay na-attempt ng rape under sa administration ni Marcos. I'm not blaming the government for my bad lucks. That's not me. Pero ito po ang isa sa mga resulta ng kapabayaan ng pamahalaan. Napapabayaan ang mga mamamayan, nagagahasa ang mga babae, at nananakaw ang ating kinabukasan. General Browner, I am here pleading you, sir. Pumunta po ako dito kasi sa araw-araw na napapanood ko sa mga balita, sa araw-araw na napapanood ko ang mga nangyayari sa Pilipinas, I feel na napaka-hopeless. As an ordinary citizen, walang background sa lawmaking, walang background sa saligang batas, walang background sa pag-aaral sa mga batas ng Pilipinas. Ito ay perspective ng isang ordinaryong Pilipino, General Browner. Sa nakikita ko po, hindi focus ng pamayanan, hindi po focus ng pamahalaan ang magsilbi sa sambayanan. Ang focus po nila ay magpakasasa, magpayaman at magnakaw. On the other hand, napapabayaan po, hindi napoproteksyonan ang mga mamamayan. Bakit naman kasi mapoproteksyonan kung ang number one culprit ng ating kahirapan ay ang pamahalaan? Hindi po pera ang ninanakaw nila. Ninanakaw po nila ang oras na dapat nakalaan sa pag-protect ng mga mamamayan. Sa amin pong lugar, ako po ay muntik na attempt ng rape 1 month after may senior high pong ginahasa at napatay. It brought a lot of traumas and it brought a lot of pain, to the point that certain months of 2023 and 2024, I do not go out of the house. Kasi pag tinitingnan ako ng kahit sinong lalaki, sa tingin ko ay hinuhubaran ako. Ako po ay produkto ng kapabayaan ng isang pamahalaan na ang focus po ay magpayaman ng sarili, ng pamilya nila, at mag-indulge ng mga bagay na hindi naman dapat sa kanila. Sir Browner, kami po ay nagsisimba linggo-linggo. Ang number one panalangin po namin ay sana magkaroon ng intervention. Sana magkaroon ng divine intervention, kahit anyong tulong mula sa Panginoon ay tatanggapin namin. Pupunta kami ng Kongreso para sa investigasyon sa flood control project. Ito po ay aking opinion, maaring mali at maaring tama. Pero sa perspective ng isang ordinaryong mamamayan, ang nakikita ko po ay hindi investigasyon.
ito po ay cover-up. At nakakalungkot, hindi lang ang flood control project ang naging patunay. Kaya ko nasasabi na sa pamahalaan ngayon, hindi na to nagpa-function. Wala nang check and balance as far as I know. The three branches of the government, executive, legislative, and judiciary, they are supposed to be separate from each other to make sure that there is a check and balance in the government. General Browner, ang tanong ko po, sa tingin mo po ba ay may check and balance pa ang Pilipinas? Seriously, ano po ang sagot sa tanong ko? Kaming mga ordinaryong Pilipino, walang kapangyarihan, walang pera. Saan kami pupunta? Sino ang magtatanggol sa amin? Kung mismong ang pamahalaan na inaasahan namin ang bumababoy hindi lang sa kasulukuyan, ngunit pati sa aming mga kinabukasan. General Browner, I plead you with all my heart as a Filipino citizen. Protect us. Protect us because in the end, you are supposed to protect the Filipino people. You are supposed to uphold the interest and the protection of the Filipino people. Wala kaming laban dahil wala kaming kapangyarihan. Pwede kami mag-rally sa araw-araw. Walang makikinig sa amin dahil wala nang ngipin ang batas ng Pilipinas. It is a personal opinion, and yes, I can be wrong, I can be right, but ito ay perspective ng ordinaryong Pilipino. Saan kami pupunta? Saan po kami? Sino po ang aming aasahan?